5 Kids presents Cartoon Network. Juan Maria Presiditas Navarro Gutierrez for detailed class is hereby approved. Articles of impeachment laban kay Ombudsman Gutierrez inakyat na sa Senado. Paglilitis sa Ombudsman target simulan sa Mayo. Gutierrez bumuelta. My conscience is clear. I have done nothing wrong. Mag-inang Pinay na namatay sa lindol at tsunami sa Japan, kinilala na. Isa sa mga biktima nakausap pa raw ang kapatid dito sa Pilipinas ilang minuto bago rumagasa ang tsunami. Ilang mga Pinoy sa Japan ayaw pa rin bumalik sa Pilipinas. Sa Aksyon Metro, Mamang Super nag-ala superhero, 3 hold-upper mag-isang hinuli at 2 lalaki patay dahil sa unsehan. Lagpas kalahati ng mga depositor ng na-bankrupt na Bangko Filipino posibleng makatanggap na ng pera ngayong linggo. Sa Aksyon Abroad, Sydney, Australia, sinalanta ng malaondoy na ulan at baha. At pilot episode ng pinakabagong drama serye ng Kapatid Network humataw sa ratings. Sa Makata Super Video! Maliliit na kabayo ay biglang pumasok nang ito ay sakyan ng 2 pandakekon. At mula sa dancing brothers ng Todo Bigay, tungkay ang kwento ng miyembrong pasaway. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Martes sa 22 ng Marso. Ang maaksyong balita. Laking gulat po ng isang taxi driver nang makabangga siya ng isang lalaki sa Quezon City kagabi. Hindi raw niya ito napansin dahil ang lalaki bigla na lang nahulog mula sa footbridge. Ikwento mo, Ryan Ang. Hindi raw akalain ng taxi driver na si Ruben Sanchez na tawang namataan na nalaglag mula sa isang overpass at nasagasaan sa Quezon City kagabi. Kwento niya, nakita niya nahulog mula sa itaas sa isang puting bagay habang tinatahak niya ang EDSA Cubao. Binaliwala raw nito pero nabigla siya nang biglang umangat ang kanyang taxi habang umaandar ito. Nang tignan niya ang ilalim ng sasakyan, nakita niya ang isang lalaki. Sagasaan ko lang siya, hindi ko siya nabangga. Wala ng pulso ang biktima ng suriin ng rescue team. Pero sinubukan pa rito isugod sa pinakamalapit na ospital. Idineklara ang dead on arrival ang biktima. Git ng driver. Mukhang intensyon talaga ng lalaki na mapatiwakal. At kahit na magpreno raw siya, hindi pa rin maiiwas sa mabangga ang di pa nakilalang biktima. Pagdating ko ganyan, saktong nalaglag sa harapan ko. Kaya walang time talaga na iwasan o prenuhan. Talagang masasagasaan talaga. Ayon sa otoridad, May testigo po na sinasabing talaga may pakamatay po yung nasa taas. Ano po yung mangyayari? Mapapawalang sala siya. sa ngayon, naharap sa kaso ng reckless imprudence, resulting in homicide ang driver ng taxi. Ryan Ang, News 5. Patay sa tama ng barila ang 2 magkaibigang lalaki sa lungsod ng Caloocan. Ang nakikitang motibo ng mga pulis, onsehan sa iligal na gawain. Ikwento mo, J.D. Castro. Nay, kilala niyo? Ano niyo po? Ano kayo to? Walang tigil sa pagyak si Aling Erlin na biray na matagpo ang duguan ng kanyang anak sa barangay 176 Bagong Silang, Caloocan kagabi. Patay sa tama ng bala sa ulo ang kanyang anak na si Joselito, pati ang kabarkada niyang si Romel Bola. Kung meron kang konsensya, bakit ginawa mo? Mabait naman yung anak ko. Nadamay lang siya. Nadamay lang siya. Aminado si Aling Erlinda, dati nang nakulong ang kanyang anak dahil sa pagnanakaw, lalo na sa kasama ng anak na napatay kagabi. Yung Runel na yan, na-frame up yung anak ko. Dinamay niya. Nanay, bakit kami ginagawa? Tingin ng mga pulis, posibleng onsihan sa kita sa ilegal na gawain ang motibo sa pagpatay. 4 na lalaki raw ang nakita sa lugar pagkatapos ng krimen. May 4 daw na naglalakad. Kasi ito madilim kasi ito kanina walang ilaw. So maaring yung 2 yun, nung nakaraang mga pagnanakaw nila na nagkaroon ng hindi pantay na partihan. So niyari sila dito sa madilim na area ito. Ikinasana ng mga pulis ang isang manhunt operation laban sa mga suspect.
Jay De Castro, News 5. Samantala, sa ibang balita naman, pinulong ngayong araw ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang depositors ng ipinasarang Bangko Filipino. Ang ilan sa kanila hindi mapigilang mag-alala kung kailan pa nila makukuha ang kanilang pera. Christina Lazo, ikwento mo. Hindi na makakatulong sa akin, wala man. Ganito na lang ang iyak ni Lola Henriqueta dahil sa pag-aalala sa nakadeposito niyang pera sa pinasaradong Bangko Filipino. Dalawa kasi ang bank accounts niya rito. Isang may lamang 250,000 pesos at ang isa pa 220 pesos naman ang deposito. Lahat ng ito pinagpagura niyang kitain sa paglalabada ng 3 beses kada araw mula pa 1967 o mahigit 40 taon. Pero dahil sa nangyari sa bangko, ultimong pasahe at pambili ng gamot sa sakit na meningitis, pinoproblema niya. Presidente, tulungan naman lang sana yung mga depositor. Isa lang si Lola Henriqueta sa halos 500 depositors ng Bangko Filipino na dumalo sa forum ng PDIC kanina. Hindi naman maiwasan maubusan ng pasensya ang ilan sa kanila. Sisikap po namin na mabayaran as soon as possible. Ko, sinisikap yung bayaran, pero ang tanong ko, dapat hindi pa wala mo ba kayong patakaran na kung halimbawa, mas mababa dun sa 500,000, yun ang uunahin nyo. Sa Biyernes, March 25, target ng PDIC simula ng pagbabayad sa depositors na hindi hihigit sa 5,000 ang deposito, na walang utang sa bangko at hindi nagbago ng address. Pero gaya ng naunang paalala ng PDIC, kailangang mag-file ng deposit claim form at magpresenta ng 2 valid IDs. Ang mga may higit 5,000 ang deposito, kailangan din nilang ipakita ang kanilang proof of deposit, gaya ng passbook, ATM o checkbook. 4 na buwan ng target na makumpleto ng PDIC ang pagsauli ng pera sa depositors. We have to examine the records and we have to establish that there indeed was funds flow. The second level is to verify the claims itself based on documents submitted. Para sa iba pang tanong at schedule ng susunod na Depositors Forum, maaaring tumawag sa PDIC sa numerong 841-4630 o 841-4631 o kaya'y mag-log on sa www.pdic.gov.ph. Tinatayang nasa 9.4 billion pesos ang insured deposits ng Bangko Filipino. Pero giit ng PDIC, nakadepende sa estado ng records ng bangko kung gaano kabagal o kabilis bago mabayaran ang mga depositors nito. Christina Lazo, News 5. Imbis maliwanagan, nagduda ang mismong Kamara kung dapat ba talagang ipasara ang Bangko Filipino. Sa pagdinig kanina ng Committee on Banks and Financial Intermediaries, magkaiba ang datos na ipinakita ng Bangko Sentral at Bangko Filipino. Git ng BSP, kulang na ang pondo ng bangko para magpatuloy sa operasyon. Mas malaki pa raw ang utang nito kaysa assets o pera at mga ari-arian. Pero sabi ng Bangko Filipino, mahigit 20 bilyong piso pa ang kanilang assets. Hindi rin daw sila malulugi kung dati pa ibinigay ng BSP ang ipinagutos sa kanilang 25 billion rehabilitation package. Tinatayang mahigit 170,000 ang depositors ng Bangko Filipino. Aray, napunya ko. Wala daw malaki na nakakapuwing, kaya maliliit, huwag niyong malitin. Paamay maigsi, abay kaya rin. Sa pangangabayo, ay di nabibitin. Ang kawawang cowboy kapag minamalas, pag kabayo ay nagwala, buto'y halos malagas. Subalit may unanong magpapakitang gilas, pero nahulog din nang ito'y tumulas. Ay nako, walang sinabi sa akin yang nasa likod ko. Malit kasi Abat may naghamong di rin ganong kalakihan, astig kong pumorma, atin pong pagbigyan. Si Lian Guerrero, kung siya daw ay bansagan, di pa binabaril, ay bagsak na sa damuhan. Kung mataas ang inyong pangarap, sa pag-aaral muna ay magsikap. It's trivia time! Alam nyo ba na may monocular vision ang mga kabayo? Ang ibig sabihin nito, dalawang imahe o 2 different pictures at the same time ang nakikita ng kanilang dalawang mata. At upang ito ay may iwasan, kailangan muna nilang gumamit ng blinders.
o yung takip na nilalagay sa mata ng kabayo para hindi sila masilaw at makakita ng tulad ng sa mga tao na may binocular vision naman. Speaking of kabayo, pag may nakita po kayong tao na sobrang bilis ang takbo na para pong kabayo, may naniningil sa kanya, panigurado. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay naman ng informasyon, edukasyon at leksyon dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon. Mahigit 200 kongresista bumoto pabor sa impeachment ni Ombudsman Merceditas Gutierrez kagabi. Say dito ni Gutierrez, abangan. Mag-inang Pinoy kumpirmadong kasama sa mga namatay sa lindol at tsunami sa Japan. Iba pang Pinoy na naapektuhan ng kalamidad. Kumusta naman kaya? Paghaharap ni na People's Champ Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. matutuloy na raw? At robot na pakialamero ng mabuking ayaw pang umamin. Abangan yan sa Makata Super Video! Hindi lahat ng Blitz ay magkakapareho. Sinubukan namin ang Thick Domex